Na-experience mo na ba ang kakulangan sa pera o kakulangan sa budget? Alam mo ba ang problema? Kailanman ay hindi ang pera ang nagiging problema. Ano ba ang ibig sabihin ko dito? Ang kakulangan sa pera ay ang sintomas ng problema at hindi ito ang dahilan ng problema. Ang totoong problema ay kakulangan ng kakayahan or skill kung paano kakikita ng pera. Ilan na po ang nadinig nyo na taong nanalo sa loto, nanalo ng milyon-milyon, pero after ilang years lang, naghirap na ulit, nag-bankrupt, naubos na ang pera. Ngayon, bakit sa tingin nyo ay gano'n na nangyari sa kanila? Milyonaryo naman sila. Pero ang kulang sa kanila ay ang skills kung paano maging mayaman at manatiling mayaman. Napaka-importante po ng video na ito. Kung ikaw ay empleyado ngayon, OFW ka, please manoodin mo itong video hanggang sa dulo. Para pag dumating yung time na nakaipon ka na at gusto mo na mag-semi-retire, alam mo na kung paano mo i-manage ang pinaghirapan mong pera upang hindi ito mawaldas. So ngayong araw, sasabihin ko po sa inyo ang 7 skills ng mayayaman para lalong yumaman at manatiling mayaman. Itong 7 skills na ito ay ang kailangan nyong intindihin at i-master para kayo ay maging mayaman. Pero bago yun, please kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na din yung like and notification bell para palagi kang updated sa mga videos natin. Skill number 1, mindset skill. Itong skill na ito ay isa sa pinakamahalagang skill dahil dapat mo makontrol ng maayos ang iyong isip kung paano mo i-handle kapag ikaw ay pinanghihinaan ng loob, natatakot, napapagod, naiinggit, nade-depress, or tinatamad. Kung paano mo i-manage ang iyong emosyon dahil if ma-master mo ang sarili mong isip, magre-resulta ito ng madaming positibong bagay. Pero kung hindi mo makontrol ang mindset mo, hindi mo ito ma-manage ng tama, magre-resulta naman ito ng mga pangit na bagay. Skill number 2, closing skill. Ito ang kakayahan mo kung paano ka makikipag-usap at mapapa-oo or mapapabili mo yung customer mo. So may tanong ako sa iyo, marunong ka na bang magbenta? Mag-close ng deal? Please pa-comment sa baba kung yes at no. Kung yes ang sagot mo, congratulations. Pero kung no, need mo itong pag-aralan dahil isa itong skill na ito para ikaw ay magtagumpay. Ang kalimitan na ginagawa ng mga magagaling na closer, nagtatanong sila sa kanilang customer para mapabili ito. Iniintindi nila kung ano ba ang hinahanap ng customer niya, ano ba ang swak sa budget niya, and binibigay niya yung best na produkto na swak or pinakamalapit sa hinahanap ng customer niya. Skill number 3, upang ikaw ay magtagumpay, public speaking skill. Ito ang skill na kung paano ka magsalita sa harap ng madaming tao. Kung kanina yung closing skill, usually 1 to 2 person, itong public speaking naman ang pinag-uusapan po natin dito ay grupo ng madaming tao. Alam mo ba na isa ito sa kinakatakutan ng madaming tao? So bakit ba madaming tao ang natatakot magsalita sa harap ng maraming tao? Dahil sila ay nag-aalala baka magkamali sila sa mga sasabihin nila. Nahihiya sila o hindi sila confident sa sarili nila. Baka hindi sumang-ayon sa kanya yung mga taong nakikinig sa kanya. So madaming bagay kaya sila natatakot. Pero kung titingnan mo ang lahat ng mga successful na leaders, halos lahat sila ay magagaling magsalita sa harap ng madaming tao. Sino ba mga ito? Si Steve Jobs, si Tony Robbins, Warren Buffett at madami pa pong iba. Kaya kung ma-master mo itong skill na ito, mas madami ka ma-achieve sa buhay mo. Mas malayo ang mararating mo. Bakit? Kasi naniniwala po ako if confident ka, makipag-usap sa madaming tao, inaral mo kung paano mo sila kakausapin, kung paano mo sila mahihikayat na bumili ng produkto, o mapa-oo mo sa isang deal, sigurado ako magtatagumpay ka. Ang pang-apat na skill na magpapayaman sa iyo ay copywriting skill. Itong abilidad mo kung paano ka makipag-communicate with words in print or what I call persuasion in print. So ano ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabing copywriting, hindi po ibig sabihin agad na perpekto na agad pagdating sa grammar mo. Although mas okay kung alam mo mismo sa sarili mo kung ano ba ang tamang grammar. Pero hindi ko po tinutukoy dito kung ano ang natutunan mo sa school o kung ano yung academic writing. Ang tinutukoy ko pa din po dito ay ang communication skill mo. For example, sa business mo,
Ang tinutukoy ko dito ay yung webpage mo, yung video mo, yung sa email mo. Paano ka nakikipag-communicate with the written words. Kung kanina nasabi ko po, paano ka makipag-close ng deal, paano ka makapagsalita sa harap ng maraming tao, ngayon naman paano ka makipag-communicate with written words. So bakit ba napakahalaga ng mga ito? Dahil sa araw-araw mo makikipag-usap, kung ito man ay through email, or pag-post ng social media mo, or kung paano mo gawin yung agreement or contract mo, or kung may vlog ka, so lahat ng yan ay based sa written communication. At kung alam mo kung paano makapag-communicate ng tama through written words, ang mangyayari niyan ay magkakaroon ka ng malaking amount ng leverage. So ano ba ang ibig sabihin ng leverage? Bigyan kita ng sample. Sabihin natin na gumawa ka ng social media post and madaming nakafollow sa'yo. So ayun ang ibig sabihin ng leverage, kung paano ka makikipag-communicate sa madaming tao. Dahil yung post mo na yun ay makakaabot or makikita ng madaming tao. If mas madami kang naabot or nakapag-leverage ka, makakatulong sa iyo ito upang magtagumpay. So that is our skill number 4, the ability to communicate with words in print. Skill number 5, leadership skill. Ito ang abilidad kung paano ka makipag-communicate ng maayos and effective with your team. Ito ang tinatawag na leadership skill. So para maging effective na leader ka, kailangan mo muna maging effective pagdating sa komunikasyon. Dahil kapag ikaw ay nagtayo ng negosyo or may mataas ka ng katungkulan sa iyong trabaho, for sure may mga tao ka nang i-handle. Kaya naman kailangan mong i-motivate ang team mo, inspire mo sila. Kailangan mo mag-create ng maayos na culture para sa organisasyon mo. So lahat ng yan ay about sa leadership skill. Remember, business is not a solo sport but is a team sport. So if mag-handle ka ng negosyo mo, kailangan mo maging effective na leader or alam mo ang tamang leadership skill upang magtagumpay ang business or team mo. So napakahalaga po ng mga skill na ito dahil kahit saan ka man magpunta, if alam mo ang skill na ito, magagamit mo din ito sa madaming bagay. Skill number 6, priority management skill or sa iba ay time management. Ito ang abilidad kung paano mo i-manage and aayusin ang iyong oras for maximum results. Dahil sa loob ng isang araw, meron lang tayong 24 hours, 7 days a week, and 365 days a year. Hindi mo makokontrol ang oras dahil lahat tayo ay pare-pareho na merong 24 hours sa loob ng isang araw. Pero ang pwede mong i-manage or makontrol ay ang iyong mga priorities. Ano ba ang mga mahalagang bagay na kailangan mo munang gawin? Ito ang mga bagay na makakatulong sa iyo upang ikaw ay lumapit sa iyong goal. For example, kung ikaw ay isang salesman, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang goal ko? Siyempre, kailangan mo ma-hit yung mga quota mo or targets mo. Then, gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa goal mo upang ma-hit mo ito. Ganon din kapag ikaw ay magne-negosyo, gawin mo muna yung mga bagay na mahalaga upang ma-hit mo yung target mo sa business mo. So, ayun po ang ating skill number 6, priority management skill. Pumunta naman po tayo sa ating skill number 7, financial literacy skill. Ito pong skill na ito ay ang abilidad mo kung paano mo i-manage ang iyong pera, paano mo ito i-save, paano mo ito i-invest, paano mo dadagdagan ang income mo or revenue. So tanong lang po, paano mo na ma-manage ang iyong pera? Please pa-comment sa ibaba kung na-manage mo ito ng maayos. Kailangan mong maintindihan ang language ng pera. Financial literacy, that's the language ng pera. Paano ba ang tamang paggamit ng pera? So ito yung mga basics na vocabulary ng pera. Credit score, return of investment, ROI, profit and loss, capital gain, capital loss, and depreciation. Ayan po yung mga basics. So itong mga words na ito ang dapat mong maunawaan. Ang financial literacy ay napakahalaga din po ng skill na ito. Kailangan mo ito na ma-master kung gusto mo maging successful. Dahil if hindi mo alam paano mo gamitin ang pera or hindi mo alam ang language ng pera, may hirapan ka na magtagumpay. Kaya makakatulong ito sa pag-iipon mo, pagpapalaki ng network mo, or sa business mo. So I hope na madami kang natutunan sa ating video. Please, kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan na mag-subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos natin.